Hi guys! Welcome back to our channel. So, it's been a long time na hindi tayo nakapag-update to my YouTube channel. And today, napag-isipan ko na ipakita ko sa inyo na mag-harvest tayo ng aming tinanim. So, wala na akong update for how many months. Di na ako napag-upload. Pero ito yung nakikita nyo. Ito yung garden bed namin na ginawa namin. So, nandito siya sa aming videos, one of our videos, kung paano namin ginawa yung aming garden bed and yung seedlings and everything. Pero hindi na ako nakapag-update after that kung ano na yung update sa ating mga tinanim. So, ito yung tanim natin. Tignan mo, parang gubat. O, diba? So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga natanim namin, kung ano ba yung madami mga vegetables, and meron kaming madami na ako na-harvest. For how many times na ako na-harvest? Di ko lang siya napakita, di ko lang siya na-video. Tapos, pero until now, ongoing pa din yung ano niya, yung mga fruits niya and yung mga veggies, and going pa rin na nagpa-flower siya. And may basket ako dito today. And sasama ko kayo sa ating harvest ng ating mga gulay. So, ano na dito guys, magtatapos na yung summer. So, we're entering fall now, yung autumn season, one of beautiful season dito sa Amerika. And yung ano ngayon, yung weather is hindi na siya mainit and medyo malamig na siya kapag hapon, and also kapag mag-set na yung sun, medyo ano na siya, medyo malamig na yung simoy ng hangin. So, ito yung first nating i-harvest, yung talong. Tignan nyo yung talong. Yung talong na tinanim namin dito is yung sa Pinas, yung Bisaya yung tawag nila. So, madami na siyang mga, malalaking mga talong. Ito, tignan nyo guys, grabe yung as in. Ito, upcoming pa, tignan nyo, malaki ng malaki. Meron din dito. Meron din dito. Madami na ako, na-harvest guys. Mga ilang na to. Sometimes binibigay ko yung iba sa kapitbahay namin, which is yung tita ng asawa ko. Tapos nandun, tignan nyo yung, harvest, ko naman yan. I-harvest ko na din yan soon. Tignan nyo guys. Diba? Tapos, papakita ko sa inyo yung kamatis. Grabe. Very na talaga sila guys. Tag dito. Ayan yung mga kamatis natin. Tignan nyo guys. Yan. Yan. Ito, ibang variety naman to ng kamatis. I don't know kung ano. Pero ito, mga cherry tomatoes to. Yung maliliit na matatamis. So yan, madami na din akong harvest. And until now, nag-harvest pa rin ako. Tapos meron kami ditong sili. Merong green, merong pula na sili. Pero okay na yan. Ito, meron na din, dalawa na yung red. Kasi akala ng asawa ko, hindi siya mag-iiba ng kulay. Pero meron ng, upcoming na mga bago, na mga sili. Magagamit mo talaga kapag magsabaw ka or what. And maganda talaga kapag meron kang tanim kasi makaka-harvest ka anytime kapag harvest na siya, season. And ito yung okra, i-harvest ko na din to kasi ayaw ko siyang maging tawag dito, yung kapag hindi ko siya i-harvest soon, baka matigas siya, alam mo yun, ayaw kong ilaga ng grabe tapos matigas. May na-harvest na akong okra, 3 na yung harvest ko. So ito, i-harvest ko yung 2. So late blooming to na mga vegetable namin, yung okra. Tapos yung dyan sa kabila, din yan ata, tawag dito, talong. Pero hindi ako mabubuhay yan kasi malapit na mamamatayan after fall season. Ito yung mga kamatis na cherry tomatoes. Nag-expand siya ng grabe as in. So, hindi na talaga kaya yung yung garden bed namin next year. Gagawin namin is mag-add kami ng another, pero single siya. Single na garden bed, hindi katulad nito. Ito naman is yung string beans. I think yung nakuha naming string beans is hindi siya yung string beans na kinakain namin or binibili namin sa store. So, yan yung mga string beans.
Tapos yung kamatis, cherry tomatoes, naghalo-halo na sila, naging nag-roll na yung string beans sa cherry tomatoes namin. And yung cherry tomatoes din, grabe din, hindi siya grabe siya mag-expand and madami talagang yung mga branches niya tumutubo anywhere. So yan. So uunahin nating i-harvest is yung ating eggplant. Ito, okay na to siya. Alam nyo nga guys, sometimes napapaisip ako kung anong lulutuin ko, kung anong gagawin ko dito. One down. Yung iba, hindi ko muna siya i-harvest. Kasi yung isa doon, kailangan ko na siyang i-harvest. Kasi sometimes, nasasayangan ako kapag hindi ko siya makain. Alam mo yun? Hindi ko alam kung paano ko to i-harvest yung isa. Wait. Kasi kapag mag-overripe yung pangit, 'di ba? Ito yung isa. O, 'di ba? Abundance talaga kapag ikaw masipag kang magtanim. Madami ka talagang aanihin, yung nga sabi nila, 'di ba? So, meron pa akong may natirang talong na ginawa kong parang nilagyan ko ng kamatis suka. Doon nakalagay sa ref. Kinakain ko lang siya kapag magla-lunch ako. So may nakikita ako ditong tirang mga kamatis. So kita nyo yan. Yung yan, chipmunks. Kasi parang I think nandito siya nakatira sa ilalim ng garden bed. Pero okay lang kasi di naman namin maubos yung mga tomatoes namin. Pero kinakain niya yung cherry tomatoes. It's okay. So I think ito, harvest ko na din siya. And ito. Medyo na nga siya. Medyo tawag dito. That's why nilalagyan namin siya ng pintuan para hindi makain ng ibang mga hayop. So ito yung talong natin. 4 na talong. And then i-harvest natin yung okra. So, ito yung okra. 'Di ba yung okra kapag matagal siyang hindi mo hinarvest, magiging siya matigas. So, kukunin ko na lang siya while nag-harvest ako ngayon. So, ito yung ginagamit ko. Very easy siya kapag kinakat ko yung talong. Kasi hindi na siya, 'di ba, mahirap kunin. So, naging easy yung buhay ko. Dahil na yun ang asawa ko. Bumili talaga siya ng ganito. So, next is yung ating kamatis. So, next nating i-harvest, ito yung pinakamaganda kong cherry tomatoes. Sometimes nagpipik lang ako, nag-harvest ako mga guys. Pero, grabe yung ko. Alam mo yung saya mo na nakaka-harvest ka ng sarili mong tinanim. Instead, nabibili ka sa sa store. So, lalagay ko siya dito. Actually, madami akong nakukuhang kamatis. Kasi grabe siya bumunga as in. Meron pa dun guys, so nakikita nyo. Grabe, unbelievable na grabe yung Sometimes nag-overripe siya. Kapag i-slice ko, mabilis lang siyang tawag dito? Ayun Ay, ingay ng ibon. Ito din guys. Ito yung iba, kapag di yung mata mo, hindi mo sila makikita. Sometimes ginagawa ko, ko talaga, tinitignan ko talaga kada corner ng, ayun, kita nyo? Ay, wait. Ayan Pinapakita ko kasi sa inyo, kasi parang alam nyo yun. Wait naman yung camera ko. Hindi siya makita. Pero ito. Yan. Nasa ilalim na siya ng So yan. Nakikita nyo? Yun yung iba So hindi ko siya mapakita talaga sa camera.
Maingay na yung ibon. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ayan. Ayan pa, oh. Ayan. Ayan. Kabila. Pupula. Ayan. Ayan. Parang ano? Parang nakaka-overwhelm yung ano niya. Yung pag-harvest. Yung iba, pinahiyaan ko siya munang mag-ripe talaga. Ng bongga-bongga. Ayan. So, hapon na dito guys. Magpo 4 o'clock na. Ayan. Ito dito sometimes sa pinakailalim. Yung chipmunks kinakain yung pinakamailalim. Pero okay lang kasi kamatis ang naman kinakain nila. And madami kaming kamatis. So, that's fine. Ito, nahulog na siya. Ibibigay ko lang yan sa chipmunks. Saan pa ba? So, dito, may nasa itaas pa nga guys. Yung ginagawa ko, kinukunan ko siya ng ladder para maano ko talaga siya makuha. Ayun na sa ilalim. Kita nyo? Kailangan mo talaga siyang i-check. So, ito, yung same ng variety ng ganito, lalaki pa to. Ito, lalaki pa yan. Ito siya. Ganito siya. Yan. Ibang variety naman yan. Nag-iiba na siya ng kulay. So, wala na ditong wala na ditong ripe na kamatis. Ito, kukunin ko na lang siya. Ito. Tapos ito. And dun ako sa kabila. Sa taas din ako. So, nandito na ako sa taas. Kasi, ay, akala ko mahulog yung lalagay natin dito para safe. So, ito na. So, kita nyo? Kita nyo guys? Ayan o. Hindi makita. Ayan yung kamatis. Ang pula. Mas mapula pa sa labi ko. Ako ngayon, naka-ladder. Nakakatakot, pero sanay na ako. Ayan o. Ang dabong. As in. Parang parang Olympics to ha. Ayan o. Ang gaganda. May mga string beans. Di ko siya kukunin. Yung string beans. Sabi ng asawa ko, hiyaan daw. Kasi, gagawin naming seedlings for next year. Sometimes hindi ko na siya nakikita. Kasi, yung mga yung mga patay na dahon, natatabunan sa ilalim. So, di ko siya makikita. Meron pa dito madami. Wait lang, tapusin ko na to guys. So, nandito naman ako sa likod ng garden bed. So, ito guys, compactor para sa compost. Yung mga balat na ng mga prutas, mga gulay, nilalagay namin dito. Tapos ito tayo sa likod. And ito yung mukha niya ng garden bed namin sa likod. Makapal yung aming garden bed. Tignan nyo yung sa ibabaw. Yan. Yung namumula mga kamatis yan. So, kukunin natin. Excuse me. Dami. Dami, guys. Namumula lang siya. Kung di ko kasi siya kukunin, mag-overripe talaga siya. Pangit na mag-overripe. Sinishare din namin to kasi hindi namin maubos. Madami pa talaga akong kamatis sa loob ng fridge namin. So, ito. Ayan.
Namumula talaga siya ng grabe. Ikaw lang talaga mapapagod dito kaka-harvest. Ito, upcoming ba? Oh. Madami pa akong upcoming na mga kamatis. Grabe, as in. Sometimes hindi ko nakikita, meron na palang overripe na kamatis. Kasi ang kapal ng side na to. Dahil nga, grabe yung pag-expand ng ating cherry tomatoes. Next time, alam na namin kung anong gagawin namin mag-asawa. What is good. Na para hindi ma-over-expand yung yung aming cherry tomatoes sa iba naming tanim, like sa aming talong. Kita niyo naman yung talong, grabe. Hindi na mapigilan yung pag-expand ng ating cherry tomatoes. So, ito. Meron din. Ito yung green, kita niyo yung string beans. Sinayaan na lang namin yan. So, ito siya. Yan. Madami pa yan sa taas. At ayun, sa pinaka sulok-sulukan. Dami pa talaga. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung na-harvest natin. 4 na talong, 2 okra, madaming cherry tomatoes, abundance, as in, grabe. So, salamat sa pag-join sa ating pag-harvest sa aming garden bed. So, we're so proud and we're so happy na naging successful yung garden bed because you never know kapag bagong ka pa lang, kakaumpisa mo pa lang tanim, hindi mo pa sometimes alam kung mabubuhay ba or hindi. But we're thankful, yung asawa ko, na happy din siya na ito yung, namin, yung blessings na nabigay na, dahil din, alam mo yung masipag. And I'm so proud sa husband ko kasi ang galing niya and pinag-aralan niya talaga, nag-research talaga siya about sa ganito, na hindi siya madali as in. Nakita nyo naman sa video namin and paggawa ng garden bed kami lang gumawa, DIY, which is hindi ba nakaka-proud. And also yung ating mga aming mga tinanim. And also pala ipapakita ko sa inyo last thing na nakalimutang ipapakita. Ito, meron kami ditong nabiling lime tree and meron na siya mga bulaklak. Nabili na siya namin sa Lowe's namin siya nabili. And meron na kaming ito upcoming na mga lime, 3, ang lalaki niya na. So, never mind yung mga peanut shell kasi yun sa mga squirrel. Ito namang aming lemon, wala pa siyang bulaklak but still, nag-grow siya, namalaki na siya. And then, ito yung akin naman, yung lemongrass or tanglad sa hiligay noon. So, yan, nakikita nyo may mga cut na siya kasi nagtinola ako past few days. And very, talaga siya, very strong yung aroma niya sa tinola ko. And very fresh. So, I'm so proud din sa ginawa ko kasi binili ko lang siya sa Wii, yung yung lemongrass. Parang ito yung nabili ko siya sa Wii na may kasamang yung pinakadulo. Ginawa ko, chinap ko yung pinakadulo and nilagay ko siya sa tubig. One of my friend recommended na yun yung gagawin ko and I'm thankful na ginawa ko yun. Tapos, naging, tawag dito, madami siyang mga, ng word na yan, basta yan yung yung ating lemongrass, di ba? Ang dami. So, yun lang yung update natin for today's video. Thank you guys for watching. And don't forget to like and subscribe. And don't forget to click the notification bell so you will be updated for our next vlog. Thank you guys for watching and have a good day everyone. Bye!